Network Entertainment. Everyday may points ka makukuha, everyday may penalty ka. May finish line ako per day. May magmo-monitor doon, which is yun nga kayo Bak nun. Ha? Oo, may magmo-monitor yung points tsaka ng penalties per day. So after 3 days, i-computein yun, may winner na ako i-declare. So Okay. ayun siya. So, okay. Lahat ng marshal na kinuha kupal. Si Bak. Marshall ka ba? Kawawa yung mga rider. Magaling pa naman ako mag-minus. Walang kaibigan. Walang lulusot kay Bak. Welcome to Tunay na Rider, the podcast where we don't just talk about the machine. It's about the heart, the crew, the trip, and paminsan-minsan may brief. Paminsan-minsan may gas. Paminsan-minsan may gas. Malapit na yung yung Tunay na Rider underwear from Oy. Dry Plus and Burlington. Mabangong underwear. So join me whether you're a weekend warrior, a poggy track boy like Mark, a daily commuter, or a hardcore ADV enduro rider like Don Joseph. Yan. Welcome to the ride. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Bakit off-roader yung mga bisita natin dito? Oh, ba't ka natakin sa akin? Ano mangyayari ba? We're gonna be talking about the FJ Oo. Moto Alam mo ako Rally 2026. Alam mo ako nagsulat ng title pero nakalimutan ko na. Okay. FJ Moto Rally 2026. Malapit na yan, Direct Carlo J. De Caparas, no? Oo, FJ Moto Mountain Cross 2026. Ito yung rally, no? And the next chapter of off-road riding. Kaya nandito si Mark kasi kung nababasa mo yung yung nasa jersey nila, Silencio. We're gonna be learning about that. Silencio, FJ. And then ang daming activities sila, Don Joseph and Mark ngayon, di ba? Yeah. Kuya Don Joseph, why don't you make kwento? Anong mga ganap ba? Balita ko, kababalik nyo lang from an event, no? Nung Sunday. Anong event yan? First off-grid weekend namin for 2026. Saan ginanap to? Sa Debut San Luis sa Aurora. Okay naman. Binudol namin lahat ng hardcore. Okay. Anong naganap dun sa off-grid Akala weekend? nila may Seafood. off-road. Wala naman. Yan yung masarap na budol. Akala mo mahirap. Nag-expect kang mahirap. Tapos wala naman pala. Pero sa announcement namin, kuya, wala talagang announcement na may off-road. Okay. So, di ko alam ba't nila naisip yun. Wait, It's specifically written there for beginners who want to just get a taste. Ganyan. Pero people were like, wala bang off-road? Wala bang off-road? Nagpalit pa kami ng gulong. No. So these guys, hindi naniniwala sa inyo. Hindi, kuya. Feeling na pag sinabi nyo pag beginner, anak ko! Pang beginner, si ha? Coach Toto, aba, sumisikip na yung kalsada. Pero ang nakita ko dun sa post mo kay Don Joseph, bonfire by the beach, mga ganyan, di ba? Parang nangyari siya, yung event para sa mga taong may mental health problem eh. Oh, lahat ng mga stress nandun lahat. Counseling, Sama-sama. ganun. May Lahat, counseling ba? lahat na may problema sa utak, nandun lahat. Yes. Oo. Dapat nandun ako. Parang ito lang yung FJ na event na pwede ako sumali. Doon lang namin na-discover. Pero hindi ako naniniwala na chill lang siya eh. Doon lang namin na-discover na pang ganun talaga yung event, kuya. Kasi after Sunday, after nung ang dami lalapit sa akin, thank you ha. Sabi ko, ba't kaya nagte-thank you itong mga to? Sabi ko, may problema ba kayo sa buhay? Stress ako sa bahay, kaya ako sumama eh. So, yun. Next time. Duda ko nag-broke bakan lang yung mga yon. Hindi ko masabi. Hindi na broke back, pare. Pilyon. Nag-pilyon. Na. Okay. So, ano yung off-grid weekend? Off-grid yun nga. Kasi hindi naman talaga lahat makakasali dun sa mountain cross o sa rally namin. So, ginawa namin yun for mga beginner, gusto maka-experience sa moto camping, ganyan. Tunay na beginner yan. Parang ganun, kuya. Kaya lang yung sumali nitong last, puro mga tropa na talaga hardcore na rider. Konti lang yung beginner, parang less than 5 lang ata o less than 10, ganun. So, Okay. Ideally, pag sasama sa ganyang when you say pang-beginner, anong motorsiklo yung dapat na meron siya?
ganun pa din, ADV bike pa rin. Kasi daan kami, ang meetup namin sa SCTEX eh. So, yun. Pero, may So mga 400cc and Yes, above, Oo. adventure bike. May inquiry kami kung pwede ba naka-dirt bike, ganyan. Pero, hindi naman sila sumama eh. Majority lahat ng sumala naka-adventure bike. Mga scrambler, ganyan, Yes, pwede. oo. Okay. Parang yung R12 GS ni Jazza, no? Pwede yun. Pwede yun. Pero sa sobrang beginner, Don Joseph actually has the option to bring tents for you. So, it's ganun ka beginner, wala pang gear, hindi pa settled in. So, we can... Parang si Coach Toto, Kala ko, wala bring siyang your own tent. gear. So, nag-request siya, pwede ba ako makahiram ng tent? So, Hindi naman beginner yun, Beginner, newbie. Sinoli ba niya? sinali. Yun nga lang, di siya... Baka akala ni Coach Toto, sponsorship Bigay. yun, ha? Yun nga lang, si Kuya Toto, di ba may registration kami, registration fee. Yung reg fee namin, bayad sa camp, kasi kami yung nag-prepare ng dinner tsaka breakfast doon. Para at least wala lang intindihin yung mga rider. Talagang premium. Glamping Tapos with a ang malupit si Coach motorcycle. Toto, di nag-register, hindi nagbayad. Nanghiram pa ng tent. Grabe. Si Toto Villanueva siya eh. Oo nga, ganun talaga. Lahat pala sa live ko yun. Hinahabol ni Coach Toto, magbayad actually. Sabi ni Don Joseph, mas gusto ko siyang laitin kaysa magbayad siya. Okay. So, we've got... and this is the first off-grid weekend? No, Pangalawa it's na ba to? actually third. Third Third namin. na ba? Yes, parang yung first namin sa yung pinakasikat na campsite sa Tanay. Ba't hindi ako invited doon? Hindi namin alam na may mental health issue kasi. Sorry, kuya. Ang lapit lang, ah. Oo. Okay, and then the Yung second one. second, dapat sa Mount Ugo siya. Pero hindi kasi kami inalaw. Pero malapit doon sa Nueva Vizcaya last December. Mount Purgatory. Mount Purgatory. And then ngayon, Baler. I don't like that sound. Baler. Yung sunod, Secret muna. Basta every month meron na siya, kuya. every month Yes, meron. meron. Pero may question ako sa bilang ng attendee kasi nakita ko mismo yung post mo eh. Oh. Sarado na nga ang kukulit nyo na parang ang dami bang may... Dapat kasi 50 lang yun. Kasi, syempre, first time namin na parang nagkaroon kami ng catering dun eh. So, hindi namin, kasi hindi kami naka-prepare sa sobrang dami. So, 50 lang dapat. Ang nangyari, kuya, close na yung registration, ang gagawin ng participant. Magsisend na lang ng Gcash sa akin. Sali ako ah. Paano ko pa ano yun? Tsaka hindi naman ako dapat, kasi hindi naman siya karera or hindi naman siya ano. So parang naisip ko, hindi ako dapat magpaka-stricto doon. Kaya lang, mali pala yun. Kasi syempre, sobrang dami talaga namin. Parang mga 80 yata kami doon. Wow, 80. Okay. So every month to. Yes, kuya. And saan makikita? Saan yung mga announcement? Sa page ng FJ Moto, tsaka Silencio Expeditions. So kailangan unahan talaga. Parang ganun, kuya, kasi mabilis. Parang one day lang ata, puno na. Ang dami palang close na yun. rider na may mental health problem. Lahat. If you don't have to drive for work, if you don't have to ride for work, may topak ka na. Okay. Actually, the next one will be a smaller group pa. So I think the target 20. participants is just 20. Yeah. Part ka nung Mark, nung pag-curate nung lugar, nung campsite. Siyempre, bahay niya I helped the first one because but I wasn't there. I was abroad. But I helped with the first one. But we all help. But Don Joseph does the heavy lifting. Okay. Yung mga participant ba nitong off-grid weekend? Kasi when I hear about it, parang yung title pa lang parang mahirap siya. Pero kung ganyan na chill lang, okay naman magsama ng mga pamilya o kung sino lang yung registered, siya lang. Kasi kung dapat ditong last kasi kasama si Ma'am Joy ng Ducati. Supposedly pati pamilya yung kasama, naka 4x4 sila. Syempre ang ano namin, ang talagang priority namin is mga naka-adventure bike. No, pero like I remember one Touratech travel event sa Zambales. A good friend na rider who passed away, si Herc. Palagi niyang kasama yung daughter niya sa mga ride. Nagba-backride sa kanya. I think she's probably about 12, 13 years old noon eh. So pwede may ganon, Yes, backride. pwede naman. Pwede naman. Kasi ito naman, actually, dalawang rides kasi yung ginagawa namin eh. Yung sa FJ Moto Off-Grid, talagang honest naman kami, for beginner talaga siya. Walang mahirap doon. Tapos yung isa,
Yun nga, hindi naman kami nagsisinungaling talaga pag sinabi namin madali o mahirap eh. Kasi Ba't sobrang kang defensive pa? hindi ko alam, nagtataka lang ako. Kasi yung last... Parang na-hurt ka. Yan ang problema pag mukha kang sinungaling. Kasi kuya, yung last kasi, after nung off-grid weekend nung December, after 1 week, nagsasabi ni Nong, kuya, isa pang ride. Pero mahirap yung ginawa nila. So sabi ko, sige, anong detail? Binigay nila sa akin. Ako kasing gumagawa ng poster eh. So nung nakita ko yung route, sabi ko, mahirap nga to. Sabi ko, ang title ko, half asphalt, half hell. So talagang sinabi ko na mahirap talaga yun. So yun, mga hardcore yung sumali dun. Pero ito, sabi namin na light lang, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya naman pala may experience na nahirapan eh. Okay. I mean, you're checking all the boxes for me. Chill, may beach, di ba? May Pamilya. pagkain. Pamilya, di ba? Oh, Sama. relaxed. May hike? Wala kuya. Wala. Wala pa. Wala pa. Sandali. Wala pa. Kung may timbre mo ako pag yung mga lahat ng mga gusto ko and walang hike ka. Ano kuya, basta pagka ganyang event namin sa off-grid, sasabihin ko talaga kung ano yung experience nila. Kung may hike, sasabihin ko may hike. Walang Kung budol. Wala kuya, wala. 100% walang budol, ha? Wala talaga kuya. Kasi baka biglang pag sumali Di ako. totoo yan. Tingnan mo, mapagod, tulog na to. Kasi, Okay. Pero kasi minsan kuya, kasi may shortcut eh. Doon tayo sa shortcut minsan. Yan. Yung parang ano. Okay. So, ngayon, Wala talaga. it seems like this is the first FJ event na pwede kami ni King sumali. yes kuya. Okay. Oo. May, Alright. question, may banyo ba yung mga pinupunta? Meron, may shower. Good. Yes. Yun Approve. nga lang kuya. Nako, may shower? Naka-tent talaga tayo. Hindi nasasama si Buck. Tsaka walang signal. No signal. Walang signal. Off-grid Literal na talaga. off-grid. Okay. Okay, narinig ko dun sa speech mo, Don Joseph, sa Rocks event, no? Yung Ride United / Rocks event, na you're catering the beginner crowd naman. Why did you arrive with that idea? Kasi kuya, marami kaming, siguro sa shop na lang namin, marami kaming customer na talagang zero pa sa off-road, zero pa sa motocamping. So, yung community kasi ng adventure, lalo na yung talagang magkakasama na, sobrang tight na eh. Parang nahiya sila na... Oh, doon alam sa mo yun. event lang, lahat kayo magkakakilala talaga Oo, eh, yeah. di ba? So, yun. So, dinisign ko yung off-grid para sa kanila na at least ma-experience nila na yun, kaya lang, yun pa din, sumasali pa din, magkakilala. Siguro, yung next siguro, babawal ko na siguro yung, kilala kita, bawal ka muna. Baka ganun. Yun yung purpose nun, kuya. Ma-experience din nila yung na-experience ng lahat. Tsaka syempre, mag-grow pa lalo yung adventure community, madagdagan ng mga riders. So, sayang naman yung binili nilang bike. 'Di ba? So, yun. Kung ipang Starbucks lang sa Luzon, ganyan, sayang yung bike, no? Ayun nga. Okay. Gawin natin controversial naman. Di ba? Anong question yan? Yung sa event sa Rocks, parang may hinahamon si Oo. Don Joseph, di ba? Anong sinabi ni Don Joseph? Yung mga mahihinang rider sa Luzon, Yung mga walang perang rider sa Luzon. Uy, wala ko sinabing walang pera. Ah, Sabi ko wala lang, ba? yung mga Mga mahina, mga mahina lang, mahina. yung mga hindi makapag-sponsor doon dahil walang budget, yung mga ganon. Yung mga brands. Oo. Na parang naubusan ng na ayaw budget, mag-budget. ayaw mag-sponsor. Oo, hindi tulad nung Yamaha, 'di ba? Na parang Oo. Hindi, pero nag-sponsor na lahat after that. After his speech. I think everyone has sponsored no, and is joining the fight again. No? Oh, Ang galing talaga. what can we expect doon sa paparating na event sa March, yung FJ sa Mindanao? Kasi for the longest time maraming nagsasabi, ba't di nyo gawin, doon kaya narinig na, ba't di nyo gawin yan dito sa Mindanao? Yung Yung ganun. comment sa social media Yun. lagi yan, di ba? Oo, di ba? So, yun. Subukan nyo sa Mindanao yan. Oo. Mga ganon. Parang So- threat yata yun. Try nyo dito sa amin, ha? Ganun, kuya. Ia-RPG namin kayo. Dapat naka-Land Cruiser kayo ni Mark doon. So sabi ko, parang oras na para gawin ko nga siya doon. Tapos, hindi naman ako nagsisi kasi nung ginawa ko yung route, sobrang ganda pa talaga ng Mindanao, kuya. Tapos yung sinasabi na, syempre ang hirap depensahan ngayon, gawa nung nag-RPG, di ba? Pero lahat ng Galit sa mayor. lahat ng dinaanan namin, lahat ng sa route namin, masasabi ko 100% safe. Lahat ng dinaanan ko na off-road sa dulo, may kampo ng sundalo, ang daming checkpoint. So yung sinasabi dito na busit kasing RPG, ang hirap tuloy lahat ng sinasabi dito na delikado doon, ganyan. Sabi ko, parang hindi ko naman naranasan. Supposedly, sabi ko na, dapat kasama yung Marawi sa route na ginawa ko eh. Pero parang, kasi sobrang laki kasi ng Mindanao kuya. Mas gusto ko maraming off-road. Pag dumaan pa ako ng Marawi,
ang layo ng dadaanan. So, tinanggal ko siya. Pero, kaya ko lang nabanggit yung Marawi. Kasi nung nagpunta ako doon, sobrang safe din. Ang saya ng mga tao. May malapit sa'yo, maipag-picture, ganyan. So, sabi ko parang, siguro may isang point lang doon sa Mindanao na ganun. Pero ngayon, parang... So, speaking from someone who's from there, if you're visiting, and hindi ka nakikialam, hindi ka tumatakbo, wala kang, hindi ka... Political affiliation. Hindi ka politically exposed personality. Kasi sa totoo lang, yung gulo, dahil sa pera eh. Diba? Alam natin may pera yung gobyerno eh. Ilan ba kayong konyong taga Mindanao? Ha? Ilan kayong mga konyong taga Mindanao? Ako at saka si Manny Capili. Mo? dalawa lang kami. Nanggaling na pareho dito sa tunay na rider. De, safe na safe si Don Joseph kasi hindi alam ng mga taong contractor siya. Okay, teka lang. So again, for the people riding in FJ, non-issue yon. And Wala. then finally, mas maganda kaya doon. Ang gaganda ng mga highway doon. Oo, yung last point ko, ang hirap tamaan yung motor kung gamit mo RPG, di ba? Ang hirap doon. Ang liit ng profile mo doon eh. What if tamaan ka? Hindi ka matatamaan nun. Ang galing nun, imposible. Okay. Hindi, tsaka kuya, yung nangyari din, sobrang layo nun dun. Yung ginalawan ko sa Mindanao, parang napakaliit lang na portion ng Mindanao para matakot tayo. Hindi, Yeah. Okay. hindi siya Now, with the recent events, no, yung RPG thing na yan, may mga natakot ba na participants? Ay, yung may hina, yun nga, natakot. Yung may mga hina. Taga-Luzon, Yung mga Tagaluzon Mga Tagalog. Yung mga Tagalog. Okay. what's the difference between, aside from it being in Mindanao, di ba? Malaking jump na yon. Ano yung difference ngayon? Kasi sinabi mo, rally siya. Yeah. As opposed to dati, endurance mountain cross challenge. Yes. Di ba? Oo. What's a rally? Kasi, syempre, nung nag-join kami ng rally sa Mongolia na silver medalist ako, tapos sila, bronze medalist, di ba? So, parang, Pinagbawal si Bak, ha? kuya, Si Bak, pinagbawal ni Era. na sumali? Oo. Wala akong visa eh. Kung sabi niya, wag ka sumali, ah. Kasi, for the past 4 years na ginawa yung event, nakita ko kasi yung rider kasi parang sobrang level up na when it comes to off-road eh. Yung skill. Yes, yung skill. So sabi ko parang ang boring na kasi. Ang boring kasi nung 3 araw ka na mag-ride ka, tapos yun lang, tapos parang, 'di ba? Ang boring, tapos sobrang boring na, naboboring na ako dun eh. Yung gumawa ng concept na 3 days na ride, tapos matutulog ka, tapos parang naboboring na ako dun eh. Ni-level up ko lang, nakita ko ng way para siya magkaroon ng winner. Tapos ang problema ko lang naman lagi is paano kontrolin yung makukulit sa speed. So nakakahanap din ako ng way paano i-check siya ng tama. Okay. So ngayon, mas mahigpit kami, may talagang DQ ka, kung DQ ka. Kasi everyday na kasi may finish line. So may winner na? May winner na siya, kuya. Point system na siya. So every day may 5 na rally stages na kailangan mong tapusin. Corresponding yun sa points. Tapos pag meron kang mga penalties na doon sa rules namin, may mga penalties ka na nagawa, minus yun. Tapos yun. So every day may points ka makukuha, every day may penalty ka. May finish line ako per day. May magmo-monitor doon, which is yun nga kayo Bak nun. Ha? Oo, may mag-monitor yung points tsaka ng penalties per day. So, after 3 days, i-computin yun, may winner na ako i-declare. So, Okay. ayun siya. So, okay. Lahat ng marshal na kinuha kupal. Si Bak. Marshall ka ba? Kawawa yung mga rider. Yung magaling pa naman ako mag-minus. Walang kaibigan. Walang lulusot kay Oh, Bak. yun. Speaking of martial and rules and points, what would constitute a DQ? Kasi Pag meron... sinabi ko DQ, Apart sa gusto ni Bak ma-DQ ka. Meron kasing number of times ka lang na pwede gumawa ng penalty per day eh. Pag lumagpas ka na doon sa number na yun, i-DQ na talaga. What's an example of a penalty? For example, 3 times ka nag-speeding more than 3 times ka nag-speeding doon sa isang araw, DQ na. How are you tracking the speeding? Yung gamit namin na app sa Ano Mongolia, yung Guru Maps. Guru Maps. Oh. Ayun. DQ, DQ. Ngayon, kung halimbawa sa isang araw, meron, 'di ba 5 stages siya. Nagkulang ka ng stage, for example, 3 lang yung natapos mo, papayagan pa rin kita mag-continue the following day. Yun nga lang, hindi mo na pwedeng bitbitin yung points na nakuha mo nung day na yun the following day. Pero yung penalties,
carry over yun carry over pa rin yun sa second day. What if maligaw si participant? Hindi nyo Kung- namin problema yun. Kung maligaw siya, tapos hindi niya ma-hit yung isang rally stage, ano lang yun, wala siyang points. Wala siyang No, points. no, because painful yun, I mean, yung Dakar. Oh, yun Did you yung watch? nangyari last time. Yeah. Ricky camels. Braybeck was gonna win, no? The camels, at the pictures of camels. No, naligaw siya. Naligaw. And then si Benavides. Kasama na yun sa rally. Ito yung last day, Yung last day is the most chill day. 'Di ba? Parang kung sino yung nanalo leading the day before, yun na yung dapat Almost nanalo. siya na yun. Pero naligaw sandali si Ricky Brayback. I think 12 minutes. Benavides won by 2 seconds. Di naligaw yun, may pinuntahan yun. kung pwede ko lang kuya gawing kasing intense nung Dakar itong rally na to, syempre wala naman tayong ganung pero try natin itong first kasi malaman ko kung gaano paano isosolve ng mga participant yung ginawa naming routing kasi mas marami talagang off-road this year. Ito na siguro yung pinakamaraming off-road kasi everyday may off-road. Okay. I'll take a little step back dun sa sa off-road stage Little na step back? tinurit mo. Ano ka, Gino Rufino? Ay, hindi. Big step back. I'll take a big step back. Gaano katagal mong in-scout tong ruta na to? Mga tatlong beses ako bumalik sa Ikaw lang o may kasama? Tatlo kami. Mm. Oo. Tapos shoutouts to Kuya John D of Norman Ring. Sila kasi nagpairam ng bike. Adventure bike gamit namin, dalawang 790 na KTM tsaka isang Norden. Tapos lahat na may hirap na part, tinira namin ng umuulan. Meron akong video. So kung sino man magreklamo after na, parang di naman pinag-isipan to. Sasampalin ko sila ng video na tinira ko ng may proof ako na doable talaga Documented siya. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Mga gaano katagal nyo in-scout yung tatlong taong kasama? Well, magkakasama kami, na every yun? punta ko doon, 1 week kami. 1 week. Wow. Yes. 1 week. Tapos, pwede ba naming malaman sino tong... Si Dalawa? Pat Moralejo and si Fritz, siya yung F ng FJ. Si Fritz. okay. Ayun. Fritz J. Tas Joseph. Yes, ang corny, di ba? Ayan ang pangalan yan. Squatter. Okay. So pag si Pat naging official na sa inyo, FPJ na yun. Oo nga, no? FPJ Mountain Cross. Siya panalo yun. FPJ Rally. Tapos lagi si Coco Martin na yung mawawalan na ng role si Inigo. Si Coco Martin na yung lagi nasa poster. Ayun. King, okay lang, relax. Okay, Hindi to TV5. Oh, you don't have to jump in all the time. Hindi naman kailangan ikaw yung pinakamatalino, pinakagwapo dito. Okay lang. All right. So, we talked about yung FJ, why it's in Mindanao. We talked about why it's a rally. Participants kung puno na or what ano status. Ikaw na magtanong yan. 3, 2, 1. Puno na ba yung... Pause pa. Ba't ka? Kinocompose niya yung tanong. Hindi, kailangan magputol eh. Okay, May breather dapat. go. Hindi naman kailangan. So ano na ngayon ng mga paano sila sumali? Puno na ba yung mga slots or Oh. open pa ba? Anong pwedeng gawin ng mga gusto sumali diyan? Nag-limit kami this year ng 300. Pero ang nag-register 250. So, Meron pa? Meron pa. Pero kuya, tanggap ko na talaga yun na hindi ko ma-reach yung target kasi parang ako nag-restart kasi nga Mindanao tapos new rules. So in-expect ko na parang nag-reboot ng event kasi I mean, the cost involved. Yes, isa pa Kailan yun. ang deadline ng registration? Nag-close na siya last Wednesday pa. Last week pa. So close na talaga. Close na. So, going with the... Kailangan hardcore talaga. Diba? I mean, Yung- this is yes. a level up. Yes. Yung kuya, natutuwa na rin ako kasi nung nakita ko yung list ng participant, masabi ko talaga, yun yung mga hardcore sa Philippines talaga. No, kasi if you're gonna... Dalawa lang yan. It's either you're hardcore or you're stupid.
No. Kami It's more either- of stupid It's kami. either you're hardcore Oh. or stupid and rich. Kasi yung filter is the time and the cost to move your bike there. So Yes. pwede ka tanga-tanga, pero kailangan mayaman ka. Pero me and Inigo, parang wala ng budget. Inigo's like, basta, if you want it bad enough, you will find a way. And Inigo's proof of that. Diba? It's hindi naman open-ended budgets. Yeah. He's watching this business and everything. He's like, whatever happens, I'm doing it. If you guys wanna do the FJ rally in Mindanao, si Mark offers 0 interest loans, Uy. 24 months to pay. Uy! Pero kailangan ka pumasa sa CI. May deeds yun yung interest. Kailangan may CI yun. Kailangan, Statistically, ilan yung mga sumali, ilang percent yung sumali galing dito sa Luzon and Visayas? ano yung split ngayon? Oo. Parang... Not statistically. Oo naman. Lagi ko... Mathematician ako eh. Ilan, what's the percentage? Hindi, ito. Lagi ko na Curious. inaasar yung mga taga-Luzon. Pati pati international, meron ba? Sumali, pwede ko sabihin mga 60-40. 60 Luzon. 60 Luzon, 40 Mindanao. Yes. 60, marami rin. Madami din. Yeah. Hindi kasi inasar ko sila ng inasar. Hindi nagsalita. Nag-expect ako na marami sa Mindanao talaga. Pero Pero yung kuya, compared dun sa last 4 namin, kasi yung sumasali sa Mindanao before, mga 5 teams, ganyan. Pero ngayon, okay. dami So, talaga. significant. Dami. Oo. So before, ano yung percentage ng Mindanao? Before, kuya, maliit lang. 10, Kung sa 400 riders yung last ang sumali, di 5 teams. O di 25 lang na tao yun. So yun. Galing ko sa math pala. Oo. Ayun. Contractor eh. Yun. International riders, meron ba? Lagi naman sumasali yun ano name yun? Yung wine yung business niya. John JP. Si JP. Yeah. Yan. Tapos, I think From? there's one more. John Philippe. France. Taga dito na yun eh. Yun. Actually, taga dito na siya. Tagalog Oo. na yun, parang sino yung singer nandito lagi? Si Bricks? I invited Era na mag-form ng Mongolian team papunta rito. Problema lang, wala kasing bike available. Nag-message ako kay Joan kanina kung meron siyang bike. Siguro mag-activate ng Mag-activate. 5 para dun. Ngayon ko lang. So are you still negotiating with Mongolia to send a team? Yung sa akin lang kasi kuya, nag-send tayo ng team doon. Sana mag-send din siya pabalik. Teams. Teams, Oo. di ba? Si Era, Kayo yung 10% ng Mongolian GDP ngayon eh. hindi yata 10 yun. 20. Okay. Any more questions? Ako, curious ako sa gastos eh. Any idea kung magkano yung gagastusin per rider? Yeah. Kasi syempre may sasali, magtatanong din sa'yo yun. Kuya Joseph, magkano gagastusin namin dyan? Approximately. Ang nadagdag lang naman sa gastos nila is yung transportation ng bike. Nakahanap ako ng company na nag-transport ng bikes. Parang 22,000 per bike. Balikan na siya. Tapos yung the usual, yung hotel, tsaka yung fee namin. Malit lang yung fee namin. Kahit mauna yung bike sa'yo, ganun. Tapos ikaw fly-in ka na lang. Magkano nga? Wala ka naman sinabi. Teka lang, kinukompute ko pa ko eh. 22 plus 30. 100,000. 50,000, ganyan. 50? Sa kasama hotel, yes, ganyan. Only? Feeling ko lang. Magkano ba yung balikan? gastos mo, Mark? No. Eh, di ko mark sung ako. Kasi Madami gastos ko. airfare Kasi sagot ko yung kasama ko eh. pa lang. Airfare pa pala. Oo, Sorry. Mga airfare 100,000, pa lang. mga 100,000 ganyan. 100 mga ganyan. 100,000 siguro at least. 100 to 120,000. Marami-raming Tapos- tendo na yun. Sa 100,000 na yun, kasama na yung halimbawa, yung motor mo, palitan mong gulong, PMS. Hindi pa. Ay, hindi pa yun, kuya. Depende sa motor yun. Tapos magagas ka pa pag sa biyahe. Babaan mo yung sigil mo sa akin, ha? Oh, 150. Pwede ba Okay. So kung marshal ka, magkano kikitain mo? yun? Hindi! Ito. there are two Pag-usapan natin yon. There are two ways of going pala also. So kami, we're planning to ride going there and then ship our bikes back. And thanks to Yamaha also, they're gonna provide us transportation, free transportation, if you're on a tenner. Ooh. Yeah, so we will... Any Yamaha bike yata. Hindi lang ito. sorry, any Yamaha bike. Super tenere, okay lang. Yeah. Mga ganyan. Mio.
Oh, Mio. But there are ways you can kind of save, and the other is obviously if you're sponsored by brand or By Mark. or may diskarte ka. Oh, Team Mark, di ba? Ilan ba yung sponsored teams mo ngayon, Mark? Wala. Inigo. Wala. Ano yung next? Hindi, yung rules. Marami magre-reklamo dyan kasi may higpit na ngayon. Oh, si Bucky Marshall eh. Oo. So ano yung mga... Balita ko may incentive daw yung mga marshal eh. Pag may Pag nahuli. may natanggal. Hindi, yung rules kasi, Si Bak nakatago sa checkpoint. Parang MND, Ganito nakatago pala. sa poste. Ganito pala feeling ng mga enforcer. MTPB, ganon. Hindi, si Buck naka-ghillie suit. Di ba? Nakakaba. Biglang lalabas. Oh! Huli ka! Maglalagay yung mga Parang yun. ninja nakatago sa sa puno. Hanapin ko yung anak ni James Deacon huli ko. Mado-double yellow lane. Oh, yun. Paanong diskarte back? Anong game plan? Eto. When are you announcing the rules? na-announce na yung kuya matagal na. Na-announce na? Yes, oo. Okay, ano yung mga... Para sa mga Yung- hindi pa ang nakakaalam. speeding, Ang nakikita ko lang pinag-usapan natin kanina. Magkakaroon naman ng orientation, di ba? Yes, oo. So, May- kailan Pati martial. mangyayari yan? Pati Marshall. Kasi meron kaming 26 to 17 to 18 event. 25, meron kaming scrutineering. Tapos may ganun ulit, may dinner briefing ulit kami sa gabi. So yun, tapos doon i-remind ko ulit sila sa rules. Ang nakikita ko lang naman problema dyan is yung sa rules nga doon sa, yung magko-complain pa na, hindi naman ako nag-speeding ganun. Kaya lang, may app kasi kami. So kung ano sabihin ng app, susundin namin yun. So wala silang way para mag-complain kasi sa app kita kung saan silang, maganda yung app eh. Kita mo kung saang point ng map ka nag-speeding eh. So, ayun. Galing. So the app is really made for this type of event? Ganun ba yun? Hindi naman siguro. Hindi naman. Natuklasan lang namin talaga siya na may ganun siyang... pwede siya. Na pwede siya. Gusto mo talo na tayo sa Yeah. Okay. Don Joseph, Mark. Ganda naman ng mga jersey nyo. Oo nga, we've Uniform uniform. Triple back? Ba't wala akong ganyan, Mark? Sa'yo na to, malaki na. Hindi. Wow. Ayun guys. Wow. Maluwag na ba? Nalalaglag na. Sentimental value na to. So, 'di ba tumalon na nga tayo sa Mindanao for FJ. How about we talk international? What's the cooking with Silencio? Pwede niyo ba kami kwentuhan? Yeah, so over the last few years, we've been doing our own thing, traveling and Namubudol, ganun. Yeah, namubudol international. Ilan na ba, ilan na ba nabudol mo? Local boodles are so boring, you know. To go international, and then siguro we just want to share with everyone the joy of international traveling. Yung gusto nyo kasi, pag nabudol nyo abroad, hindi na sila makaka-uwi talaga eh. Walang atrasan yun, di ba? But parang a lot of people aspire to travel abroad, so we're just trying to help make it happen for other people. So that's one, the international aspect outward, and then we're also planning inbound, sharing the beauty of the Philippines with people from outside of the country. So it's more adventure riding for Pinoys who want to go abroad. And it's adventure riding for people abroad who want to come here. Yes. Tourism thing to. Yes. Okay. With all the contacts that we've made over the years, it came quite naturally, and with DJ's super database and his rabid following of adventure riders, I think it should be we're looking forward to it. Yeah. So ginagawa niya ng profession yung budol. Yeah, but we've talked about this with the brands that we're working. The truth is, it's the ones who will eventually earn from this are the guides. If you're just gonna look at it as a business, you're not gonna do it. But there's a social aspect to it of helping the country, helping tourism, helping people. So if it's just pure financial, it's something probably you wouldn't really do.
So it's really a passion. On my part, it's really a passion project to assist. I find it a very interesting and noble cause. So yeah. Na talaga, hindi ka katulad ni Alvin D, ah. No, si Alvin, nagiging certified BMW tour guide. 'Di ba? Nag-aral yon, nabalian siya sa Germany. Nagpa-helicopter rescue doon sa training niya. Alam mo bakit? Kasi sa sobrang addict niya mag-ride abroad, it's cheaper for him to become a certified guide because you get a discount wherever you ride. Kasi may network of BMW riders, 'di ba? Yeah. May BMW tours all over the world. Europe, Asia, Africa. So, noon natapos ni Alvin lahat ng mga gusto niyang puntahan, Hindi na siya nag-tour. hindi na siya nag-ride ngayon. Baliwala. Nagbisikleta na lang siya. I don't think he ever did any local tour. He just did it para makaka-ride abroad. Amazing. Parang Interesting. nag-iisip kayo. Okay. Sana ako makaka-certify na. But actually, I'm looking forward that hopefully there's some reciprocity that we can do with tours around the world. No, that's what happens. I've been dreaming of doing Patagonia on 2 wheels, and among Highlands. yeah, Huh? among other rides. No, there's a network of premium adventure ride guides, right? And I assume that that's part of your model where you tap them and say, hey, refer your next group to come to the Philippines. Because once you're done with Patagonia, you're looking for someplace else, diba? You go to Africa, and then you go on safari, and then I'm pretty sure there's so many riders who have gone all over the place na hindi pa nakaka-ride sa Pinas. Ang parang naging partner kasi namin Kuya Iba is yung mga tour operator dun eh. Hindi guides, yung tour operator yung naging partner namin. So yun yung nangyari. Okay. May ano ba to? Like, may recommendations din kayong ginagawa depende sa skill level ni rider. Halimbawa, beginner. Ang gusto agad puntahan, Kalahari Desert, mga ganyan. O kinocurate nyo rin kung saan siya bagay. Good question. Actually, I'm quite surprised that I've seen it happen, that people join rides and they're not up to the level of Yung skill wala pa. I've seen What do you mean you've seen it happen? You make it happen. my guess. Not my guess. When Oy, excuse me. Aaron. You can ask Ilan na yung pinaiyak mo? You can ask my friends. Ay, diba, pati sarili ko napapaiyak ko eh. But even the boots, Feeling nyo mabait to? even to the gear and the boots ng the people I take abroad, pinapansin ko yung boots. Parang hindi na yan pwede yung boots na yan. Bumili ka na sa ride man nila yun. No? Yeah. Ganda ng segue. Pero I really get involved even with the gear. We go through their gear and I'm Kasi saying, guys, your boots, this is not enough. You need this, you need this. We go through the list because it's miserable. Kasi diba? alam mo yung weather dun, di ba? Paano pag kulang siya sa jacket? Kulang, manipis masyado yung dala. May mga rekomendasyon ka rin. Yeah. Of course, we exchange notes and we do best practice. And there's things like electric gloves, electric vest if it's really cold. One of my favorite sayings, yung sinasabi ng mga Scandinavian, di ba? There's no such thing as bad weather. Just bad gear. Oh, okay. Ngayon, let's say sa Asia ko gustong mag-tour tas yung mga tawid-tawid ng bansa, yung mga ganyan. Kailangan ba may minimum bilang ba yan ng participants? Yeah. Kailangan ko ba magsama ng there's- tropa ko? There's one ride that I've been really wanting to do, but it's quite expensive. So depending what ride their minimum, like there's a minimum of 20. There was a Thailand to Tibet ride. So there was like a minimum of 20 packs. So it depends on what Mas group. ano ba yun, Mark? Like there's a Mongolia I'm trying to do with the Gino. They're giving me a minimum of 8 riders. So it's a tour operator who will tell you how many. Does it become cheaper pag mas marami kayo? No. There are some tour companies, yes. There's some tour companies that do the Himalayas where it's our Himalayas is a fixed price, but I've seen it with us before. Parang 2,500 if there's 4 of you. And if there's 10 of you, it goes down to 1,800. So, 1,900. May hack ako. So we find out what Mark is gonna do. For example, Tibet to Thailand, right?
We find out. Pataas yun. Pa We north find na rin out. yun. Well, pababa. Tibet to Thailand. Ay, oh, but sorry. So we find out who the tour operator is, right? Then we schedule it and we reach out to them and we tell them, hey, do you need help riding the bikes back up to Tibet? And then seriously, a friend of mine, he runs tours in Sikinli Tishering. He runs the tours in Bhutan. Okay. And whenever he does, and yung mga tours niya are like the UK to Bhutan. But how does he get the bikes back to the UK? He freaking rides them, dude. So Grabe yung mileage nun. he invited me because he had a tour group from Bhutan to Thailand. Sabi niya, Iba, sagot ko lahat. All you have to do is pay for gas and food. Ride from Thailand to Bhutan. That's But quite it's an, a long fucking ride. So hindi ko nagawa. That's quite an adventure. So that's the other option. You can actually build a network Yeah. and look for people who need. Yeah, there are These some operators Tours, that, there are some ano, tours that do. Parang discount that- fare yun. Parang piece of Yeah, fare yun. there's some, there's some, but a lot of times also they just truck it for mileage purposes. They just put everything on the truck back but I think if there's a way to earn off it, I think tour operators would do that. Parang Cebu Pack yun, pare, di ba? Yeah, I've done a ride in Mongolia where the Altai Mountains, I think it was ridden there. Were they ridden there by another group? Yeah, they were ridden there by a German tour operator, and then we picked them up from there. And then going home, they were trucked home. So, we just have to find out what the route of Mark is. And tayo na yung Magsoli ng motor. Oo, magsoli ng motor. Okay. Baka babayaran pa tayo nun. Oo nga. Nagtrabaho tayo eh. Oo. Okay, sa mga gustong mag-tour via your company, Silencio, anong kailangan gawin ng mga interesado? Details ng tours nasa Facebook page namin, Silencio Expeditions. Yung mas detailed na sa website namin, www.fjmotoenduro.com. Ano yan? Parang kayo ba yung nagsiset? Oy, sa June, punta tayo sa gantong bansa. O halimbawa, trip ko lang, may destination ako gustong puntahan, sabihin ko sa inyo. Ano yung term na parang, hey, we're gonna be doing this and then kung gusto nyo sumabay? Yung parang For pasabay. Joiner. Joiner. May mga In joiner ba? outdoors is joiners. Joiner ba yung model nyo? Sa Mongolia, kuya, meron siya kasing schedule na for the year. So, fix na date na yun. So, nasa sa'yo yun kung gusto mo dun sa date na yun. If the date would work, sama ka na lang. Okay. Pero what if wild yung bansa na gusto ko puntahan? Diba? Ay, gusto ko, Mark, gusto ko mag-Bangladesh eh. Pwede mo ba ako dalhin doon? Yeah. I mean, there are groups that you can do as little as four. But of course, I think we just have for now Thailand, India, Mongolia, for now, and Georgia. Yeah, and for now. Of course, that can expand, but and that's what I was saying. If there's a country that you want to go to, I said it in ROX. We can still help you. I mean, not as I said, we're not really doing this as a business. So over a cup of coffee, we can help you plan your trip to Bangladesh through our contacts and through our network. I am 100% sure we can find you a ride wherever you want in the world. And then at that point, it doesn't become it's not a money-making thing anymore. Again, as I say, it's really just trying to help people do their dream destinations. Nag-aalala lang ako dun kasi pagka halimbawa Mongolia may gustong sumama, laging kasama si Kuya Mark. Wala rin kami kikitain kasi tapos baka libre pa niya yung mga yun. So, yun. Ayun. Okay. Before we wrap up na lang, curious ako bakit Silencio? Well, it started out as a joke, actually. It Okay. started out as a joke, but if you look it's inspiring when you talk too much. They'll tell you, boss, silencio ko muna. Parang it started out, but Ang konyo naman. silencio ko. No, these are the most unconyo people who invented this. Believe me. But parang there's also a silence in the helmet while you're riding. It like me, the first time I did the Himalayas, you're just in awe with what you see, and there's a silence in your helmet, and
there's a peace that you get from it, and that's for me that's a deeper meaning. Wow. Yun pala yun. May deeper meaning Oo. pala. Tunay na rider started out as a joke. Ay, hindi ka tunay na rider. Hindi ka nakakaganyan. Dapat nakabig ano. Wala kaming deeper meaning. Ayun. Kaya baka silensyo, Mark, kasi walang naka-install na Cardo. Ano yun, ha? On that note, Iba, you take us out. Kasi sumagot na Alright. ng Tunay na Rider question 2 eh. Ano na to? Official certified tunay na rider. Ay, sandali. Oh. Baka may something from BMW Oo. Motorrad Philippines. Dahil suportado tayo ng mga kaibigan natin sa BMW Motorrad Philippines, you two will get One, tapos hati na lang daw kayo. hati. Tig-isa kayo. Don Joseph. Oh, wow. Those are Petron GCs courtesy of our partners from BMW Motorrad Philippines. E-fuel. And we're Oo. giving a ton of these away. Dami pa. So tune in to the live stream to find out how to win. So, all right, that wraps up this week's episode of Tunay na Rider. Tandaan, hindi lang sa bilis na susukat ang rider. It's how you ride, who you ride with, and why you ride. Kita-kit sa kalsada, ride smart, ride safe, ride tunay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.